mabuti ang Panginoon. Hindi tayo kinukwintahan ni Lord, hindi tayo kinukumpyutan ng Panginoon, at hindi tayo pinaghanapan ng Diyos. Kasi ang Diyos natin ay napakabuti. Kaya sabi niya sa Pilipos 4:19, huwag kayo mag-alala mga kapatid. Habang nabubuhay kayo dito, habang nabubuhay tayo sa mundo ito, may mga pinagdadaanan naman tayo. Sa financial, ano mo mga bagay, sabi niya, I will supply all your needs according to your riches and glory. Hindi sa galing mo, hindi sa kakayahan mo, hindi sa talino mo, kundi according to her riches and glory, dahil sa kayamanan ng Diyos. Dahil pa rin sa Kanya nagmula, isusupply daw lahat ng ating mga kaya huwag kang magtaka kung tayo napuputulan hanggang ngayon. Kung tumataas man ang bill ng tubig, tumataas man ang gasolina, nakakapunta pa rin tayo sa church, tumatakbo pa rin yung motor natin hanggang ngayon. Kasi ganun kabuti ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Hayaan nyo yung panahon, mga kapatid, at hayaan nyo si Lord na kumilos sa buhay po natin. Huwag tayo ang kikilos, kumbaga, hayaan natin ang Diyos ang pakilos. Amen po? Kaya punta tayo sa ating binasa po para hindi po tayo magtakal. Sinabi po diyan, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang anihin. Anong ibig sabihin nito? Amen po? Bakit tayo minsan hindi pinagpapala? Kasi wala tayong tanim. Ano yung dapat natin itanim? Dito ang pag-usapan po natin. Kung literal na tanim, ano tinatanim natin? Buto. Tanim po tayo. At asahan nyo mga pahig na magbubunga po yan. Pero, mayroon bang puno na walang bunga? Meron. Oo, di ba? Mayroon. Bakit ang tagal ito mamunga? Alam niyo, nung nag-ikot ang ating mga Panginoon, nakita niya yung puno ng olibo na walang bunga. Nagutom na. Sabi niya, putulin na yan. Sinumpa eh. Yan pa ba kayo? Kagaya din ng tao. Ang tao pag hindi namunga, ano sabi niya? Putulin at iagis sa apoy. Oo, yan. Kaya dapat tayong mamunga. Anong mga bunga natin? Anong dapat natin ibunga? Mabubuting gawa. Mamunga din tayo ng kaluluwa. Kaya sabi niya sa John 15 verse 16, napakaliwanag po, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen? At in-ordain kayo. Ang ibig sabihin niyan, in-appoint kayo ng Panginoon upang mamunga. At kung manatili ang yung bunga, ang sabi niya, hingin ninyo lahat ng maibigan nyo sa mga ipagkakaloob ko. Kaya bakit hindi tayo pinagpapala? Kasi wala tayong bunga. Hindi tayo namumunga. Ibig sabihin niyan, binabago tayo ng Panginoon. Sa buhay ba natin marami nang nagbago? Amen. Amen po. Totoo po yan. Mga kasi pag Kristiyano ka, talagang kahit ayaw at sa gusto mo, babaguhin ka ng Panginoon. Marami pong nagbabago po sa atin. Kasi ang ayaw ng Panginoon, sabi nga, hindi natin madadaya ang Panginoon. Kaya pag nag-aas tayo ng blessing, bakit yun lang ang blessing natin? Ano sabi niya kung ano yung tinanim, siya yung anihin? Pag pala yung panukat mo, pala yung darating. Pero huwag kang maniniwala yan kasi si Lord, sabi niya, God always multiply blessings. Amen? Yung piso, pwede niyang gawin times 100, times 1 million, times 1,000. Yan ang Diyos natin. Kaya ang blessing ni Lord walang limitasyon. Amen po? Kaya alam niyo mga sa buhay ko natin, sabi ko sa inyo, pinito ko, punta ka yan sa alam niyo kahapon mga kapit kasi nagsigay kami. Alam niyo doon sa banda doon sa Silake, alam niyo, parang nagpadas yung naglalambat, nagkakabikik-bikik po sila. Sa dami ng isda. Amen po? Ganun kalaki, ganun karami ang biyaya ng Panginoon. Kaya yung iba mga kapatid, hindi makapagtiis, di ba? Sabi nila, ay, adunalada. Adunalada, mas babakamot sigay na kami, illegal kung kunalagapsa. Kanya-kanyang diskarte ang tao. Siyempre, gusto makasurvive ang tao. Amen po? Kaya siyempre, alam pa naman natin, pero alam natin mga kapatid, yan naman, sabi nila, magtagtili, kaya pa tayo mga kapatid. Pero huwag kayo maging kampante. Kasi lagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, pag illegal na kayo magawa. Natutokso lang yung mga ibang tao, pero alam nyo, sa Biblia naman, mga kapatid,
Sabi nga lang naman, pasakop kayo sa mga namumuno.